Kai Sotto gusto nang makukuha ang championship sa Japan B-League sa kanyang third team na Koshigaya Alphas. Kakaibang putahe ang kanyang dadalhin sa kanyang bagong team. Goodbye pa baby moves na at ihahain na ang kanyang pangmalakas ang katawan at ready nang magpalitan ng mukha against the best of the best ng Japan B-League. At New York Knicks, dihins pa sigurado para kay Karl Anthony Towns. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kung noon ay maraming pagkakataon na parang pabebe ang mga galaw ni Kai Sotto at konting baga lang ay tumalsik na ang ating manok, well, hindi na yan mangyayari sa bagong season. Sa lahat ng paghahanda ni Kai ay sinisiguro natin dito na kakaibang Kai Sotto na ang ating matutunghayan simula ngayong October 5 versus Alvark Tokyo. Expect a more aggressive Kai dahil sa kanyang newfound strength at mas gumagandang stamina. Kaya na ni Kai na mag-exert ng energy na hindi masyadong napapagod playing 30 minutes per game. Ito ang sigurado tayong mangyayari dahil ito rin kasi ang tinututukan ni Kai. I just hope na mawawala na talaga ang mga pabebe moves niya at mag-level up na ang kanyang aggressiveness na siyang malaking kakulangan sa kanyang laro in the last couple of years. Kaya nawawala ang consistency ng laro ni Kai dahil hindi kayang masustain ang kanyang energy in long stretches. May mga time talaga na bumaba ng husto ang kanyang aggressiveness at pagod na sa playing court, forcing his coaches to make substitution. Walang choice dahil hindi pa kaya ng stamina ni Kai ang maglaro ng 10 minutes per quarter straight. Pero this time ay it is expected na mas lalabas na ang kanyang laro dahil physically ay ready na ang kanyang katawan compared last year. Malaking bagay rin na fully healed na si Kai at wala nang inindang injury. Ang daming mga magagandang nangyayari sa preparation ni Kai in the off-season at nakapaglaro pa siya sa Gilas against Latvia sa Olympic qualifying tournament na kung saan very impressive ang kanyang performance. At balitang NBA naman, New York Knicks dihins pa sigurado para kay Karl Anthony Towns. Todo iwas ang New York Knicks na pag-usapan itong si Karl Anthony Towns sa Media Day nitong Lunes. Hindi pa kasi salyado, unofficial pa, ang trade na nagdala kina Julius Randle at sharpshooting guard Donte DiVincenzo sa Minnesota Timberwolves para kay sharpshooting big man Karl Anthony Towns. Kaya hindi pa maipakilala ng Knicks si Karl Anthony Towns sa okasyon. Kahit dumating na sa New York itong sikat, hindi pa siya isinalang. Just tall as hell, ani pa ni Mikal Bridges pagkita kay Karl Anthony Towns na bumaba sa isang itim na sasakyan sa harap ng Westchester facility ng Knicks. Bagong dating lang din sa team si swingman Mikal Bridges mula sa Brooklyn Nets at si Coach Tom Thibodeau ayaw magkomento dito. Who's Karl? Iwas din na sagot itong si star point guard Jalen Brunson. Ayaw tumbukin ni Josh Hart ang tungkol sa bagong teammate nito. I think someone like that, with his high character, would fit well. Tipid na sagot nitong si Josh Hart. Pero sa pagdating ni Kat, kahit unofficial pa, ay mukhang nakompleto na ang piyesa ng New York Knicks para maging contender sa East Conference. May MVP candidate sila kay Jalen Brunson,
Dalawa sa best 3 and D wings, kina Mikal Bridges at OG Anunoby. Dagdag ang isa pang pinakasolidong offensive center kay Karl Anthony Towns at siguradong pangingilagan na ng mga kalaban ang New York Knicks. Ang mga writers ay nag-isip ng paraan kung paano makuha nila ang saloobin nitong si Jalen Brunson at isang writer ay nagtanong kay Brunson kung ano ang kanyang karanasan sa Dallas nang siya ay naglaro kasama si Kristaps Porzingis, isang floor spacing at pick and pop na big man na katulad ni Kat. Nais malaman ng mga writers kung paano ang interaction at dynamics ng kanilang laro na maaring makaapekto sa kanilang strategy at performance sa hinaharap. Oh, it's obviously a different dynamic. It gives us a different weapon. Sagot ni Jalen Brunson with a smile. The point guard's reads are definitely different. You still have to see how the defense is reacting to different situations. But yes, there's a difference. And we'll cross that bridge when we get there. Dagdag pa ni Jalen Brunson. Ang nakabinbing kasunduan ay kakaiba sa maraming paraan. Well, hindi karaniwan na makikita na magkaparehong All-Stars sa kanilang prime na na-trade para sa isa pang All-Star. Lalo na't parehong title contenders ang mga kuponang kasangkot. Nakapasok ang Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals, habang ang New York Knicks ay nagtatapos sa kanilang unang 50-win regular season sa nakaraang dekada, ay nakagawa na ng isang malaking trade sa unang bahagi ng off-season nang ipagpalit nila ang 5 first-round picks sa Brooklyn Nets para kay Mikal Bridges. At dahil dito, nadama ng New York Knicks na kinakailangan nilang palakasin ang kanilang posisyon sa center matapos nawala si Isaiah Hartenstein sa Oklahoma City sa free agency at matapos matuklasan na si Mitchell Robinson ay malamang na mawawala ng ilang buwan sa simula ng season habang siya ay magre-recover mula sa ankle surgery. Ang mga paggalaw na ito ay magpapakita ng dedikasyon ng New York Knicks na mapanatili ang kanilang competitiveness at matiyak ang kanilang pwesto sa playoff contention. Open ang New York Knicks kung ano ang mawawala sa kanila sa deal na to. Si Julius Randle na may average na 25 points, 10 rebounds at 4 assists nung nakarang season ay sumali sa New York Knicks sa free agency noong 2018 at nakatulong sa pagbabago ng kapalaran ng franchise. ショットクロックは残り7秒です。裏にパス通る、ハイショット決めきりました。